Maaga pa lang napamili na itong mga paninda pero hindi ko nga naiayos kaagad dahil nga ang dami kong dinadampot ng mga gawain dito sa bahay. Kaya mas gusto ko namimili ng hindi pa nga ubos yung mga stock ko dito sa tindahan dahil hindi ko nga naiayos kaagad yung mga bago kong napapamili para naman pagka may bumili at hindi ko pa na-display yung bagong mga paninda, may maibibigay ako. Ilang araw ng sunod-sunod na puro mga dahon-dahon na gulay yung niluluto ko. Kaya ngayon itong mga sari-saring gulay naman yung igigisa ko. Gusto nga rin pala ng mga anak ko yung isdang bangos kaya nagpaksiw ako. Yung iba pinabaon ko kay Isdi. Pagkatapos yung iba naman ipang-ulam namin dito sa bahay. Hilulangga, magandang araw. Maaga pa lang nag-aasikaso na ako ng uulamin namin dahil nga marami akong gagawin. Magliligpit pa ako sa taas pagkatapos ayos ko pa yung mga panindang na pamili. May pasok nga rin pala ngayong araw si Isdi kaya kailangan ko makapagluto ng maaga. Nagpabili ako ng isang pirasong bangos at ipapaksiw ko. Gustong-gusto yan ng mga chikiting ko kahit na medyo matindi. Ang ginagawa ko bago kami kumain, hinihimayan ko yan sila para pagkakakain na kami tuloy-tuloy. Pagkaluto nung sinalang kong paksiw na bangos, mag-aalmusal na ako at hindi pa nga ako nakakapag-almusal kanina. Ang dami ko nang ginagawa kaya itong tinimplang kape ni Isdi sobrang lamig pagka may gantong pasok sa trabaho si Isdi at maaga ako nagigising na paglulutuan ko siya ng ulam. Minsan kasi anong oras na ako nakakatulog, minsan madaling araw na kaya late na rin ako nagigising. Pagka ganun, hindi ko na siya napaglulutuan ng ulam. Balikanin na nga lang yung binabaon niya pagkatapos yung ulam naman bumibili na lang siya sa labas. Pero mas nakakatipid niya kami kapag nagbabaon niya siya ng ulam na galing dito sa bahay. Kaya minsan pinipilit kong magising kahit nakakatulog ko lang. Yung isda lang pala yung pinabaon ko sa kanya. Itong ginisang gulay, ulam na namin to dito sa bahay. Hinayos ko na yung baon ni Isdi habang tulog pa siya para pagkagising niya kakain na nga lang siya pagkatapos idiretso pasok. Nung natapos ko na yung mga gawaing bahay, nakapagligpit na ako doon sa taas. Hindi na ako nakapag-video dahil nga medyo umiinit na rin yung cellphone ko. Pagkatapos ko makapaglinis, bumaba na rin ako kaagad para may ayos ko na nga itong mga panindang na pamili. Pagka marami pa nga yung mga gawaing bahay ko, ginigilid ko na muna yung mga panindang napapamili namin dahil maliit nga lang yung space namin dito sa baba. Dito na nga rin nakalagay yung maliit kong tindahan. Bali yung banda dito sa may pinto, ito yung ginawa kong tindahan. Pagkatapos yung paakyat naman doon sa taas, yun yung ginawa kong kusina. Sobrang liit lang nitong tindahan ko pero malaking bagay na nga yung kinikita ko dito. Pangtulong sa mga bayarin namin buwan-buwan dahil renter nga lang kami dito pagkatapos yung mga bills pa namin, yung ilaw, pati na rin yung tubig. Tapos lahat ng mga chikiting ko nag-aaral na. Yung dalawa elementary, si Bonso ay grade 3 pagkatapos si Chorchay ipagraduate na. Yung panganay ko naman nasa junior high school. Magastos magpaaral tapos tatlo pa nga itong sa akin kaya kailangan ko talaga sipagan. Yung sa panganay ko ako medyo napapagastos dahil araw-araw nga ang dami niyang ginagastusan. Tapos pinapadalhan ko pa siya ng pera. Minsan 30 pesos, minsan naman 50. Yung perang pinapabaon ko sa kanya para yung pagka may biglaang bayarin niya sila sa school. Pero madalas naman hindi niya na nagagastos at binabalik nga dito sa akin. Tapos pinapabaonan ko rin siya ng maraming kanin at ulam. Nagdadagdag nga rin ako ng biskwit pagkatapos dinadamihan ko yung baon niyang tubig. Para hindi na niya kailangang bilhin sa labas yung makakain niya pagka nasa school siya. Yung dalawang elementary ko naman, ang ginagawa ko parehas din sa panganay ko. Pinapabaonan ko sila ng kanin at ulam. Pagkatapos nagdadagdag din ako ng biskwit. Pagdating naman sa pera, hindi ko na nga sila binibigyan dahil wala naman na silang pagkakagastusan. Pagka-uwian nila, lagi ko sila sinusundo at pagka may kailangan niyang bilhin, ako na yung bumibili. Iniiwasan ko kasi na bumili sila sa labas ng kung ano-ano kaya hindi ko nga binibigyan ng pera at dinadamihan ko na lang yung mga pagkain nilang baon. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Hindi ganun karami itong napamili ko ngayon dahil nung nakaraan na namalingki ako, medyo marami nga yung mga stock ko at may mga natitira pa. Pagka namimili pala ako ng mga paninda, medyo natatagalan ako dyan sa ibang paninda na may mga nakalagay na iniingatan ko na wag mapilas yung mga paninda. Kagaya nga nung nakaraan, ingat na ingat nga rin ako sa pagtatanggal pero napunit pa rin yung powder pati na nga rin yung gatas. Ang ending, napatagal nga yung trabaho ko dahil naglinis pa nga ako dun sa mga natapon sa sahig. Pagkatapos ko naman may display lahat ng mga paninda, kumain na nga rin ako ng tanghalian dahil anong oras na at gutom na ako. Dumating nga rin pala itong na-order kong Eden cheese. In-unbox ko lang pagkatapos nilagay ko na nga rin kaagad sa tindahan. Pagdating naman ng hapon, nirewardan ko nga yung sarili ko dahil nga sa sobrang dami ko ginawa sa isang buong maghapon. Deserve ko kumain ng cravings ko na nung nakaraan pa hindi ko nabili. Marami kasi ako pinagkakagastusan nung nakaraan kaya kahit na gusto ko kumain nito, hindi na nga muna ako bumili at sinantabi ko na nga muna. Pero ngayon dahil nga sa sobrang dami kong pagod, deserve ko kumain nito. Kain tayo lang guys. Hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!